Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talk is Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan pa rin natin mga kababayan ay itong suspension ng SMNI sa pamamagitan ng NTC. NTC ordered a 30-day suspension of SMNI from sa radio and TV. So, upon receipt, siguro, wala sila, 30 days. Pero meron po silang pag-uusap na gagawin sa January 4. Base po yun doon sa nilabas ng NTC. However, alam nyo na, yung isa nating vlog dyan, may mga ilang senador na kine-question yung paglalabas ng order ng NTC na suspension sa SMNI. So, hindi natin maintindihan na are they defending the SMNI, pumapadrino sa SMNI, or just protecting the NTC para hindi mapulaan kung may nababiolate silang mga batas for not giving them what? Yung sinisigaw ngayon ng SMNI at ni Robin at ni Amy Marcos, di ba? Kasi sumisigaw po sila ng violation of due process. Ayan. Ano ba dapat yung due process na ibinigay sa SMNI na hindi ginawa ng NTC, no? Eto po. Sa balita ng ABS-CBN News, SMNI says NTC suspension order violated due process. Ayun. So, nagsalita na rin ang SMNI kasi yung isang vlog natin, sinama natin dun na sila ay mag-aapila. Di po ba? O, sabi yun ng kanilang legal counsel na si Mark Tolentino. Okay? Ito po. The operator of Sunshine Media Network International or SMNI on Friday said the National Telecommunication Commission failed to apply due process as mandated under the 1987 Constitution when it suspended the network for 30 days. The order was issued without hearing. Hindi daw sila gumanap ng pagdinig tulad nung ginagawa ng mga mambabatas, no? Para mag-come out sa any decision in aid of legislation. Pero dito, wala daw pong hearing. Hence, it violated the due process of law provision of the 1987 Constitution. Anong klaseng provision sa 1987 Constitution yon? SMNI was punished without giving its day in court. SMNI Legal Counsel Rolex Soplico told ABS-CBN News in a text message. NTC on Thursday disclosed that it has issued a show cause order with 30-day suspension against Swara Sag Media Corporation with business trade with SMNI. The NTC cited the House of Representatives Declaration and Resolution number 189 that Swara Sag violated at least 3 specific provisions of its legislative franchise. But SMNI said NTC depended too much to the House of Representatives resolution without doing its own investigation. Quote, NTC took hook, line, and sinker the House of Representatives determination. NTC is under the executive branch of our government, but it is independent of the executive and Congress insofar as its quasi-judicial powers of its regulatory authority is concerned. In adopting the determination made by the House, NTC has surrendered its quasi-judicial powers to the House. Ayun po yung sabi ni Attorney Rolex Suplico. Okay? So mga kababayan, ganito rin ba kaya ang sinabi nitong mga lawyer ng SMNI tungkol sa preventive suspension ng dalawang show, no? Yung gikan sa China, gikan sa masa, sorry, at yung laban kasama ang bayan, no? Na 'di ba MTRCB ang nagdesisyon doon, which is also on the under executive branch. Nagkaroon din ba ng hearing doon? Pinatawag rin ba ang dalawang na yon, yung
may shows? Bakit preventive suspension? Ganon din ba ang reaction nila? Yung mga statement nila? Pero nung buong network na ang sinuspinde, ginamit ng NTC yung hearing sa Kongreso o sa House of Representative Legislative Franchise Committee, nagngangak-ngak sila. Bakit? Kasi ito po yan, ito, naisama na natin ito sa Inquirer. House Resolution urge NTC to suspend SMNI franchise. So, ibig sabihin, minumungkahi, hinihikayat ng House of Representative through that Resolution 189 na isuspindi ng NTC ang SMNI franchise. Di po ba? The House of Representative adopted House Resolution number 1499. Ayan po yung resolution ni Representative Migs Nograles. Several hours after the amended measure was approved by the Committee on Legislative Franchise, urging the National Telecommunications Commission to promptly act on the franchise violation of Swarasag Corporation, which operates under the business name Sunshine Network International. The House Committee on Legislative Franchise, chaired by Parañaque City Representative Gaston Tambunting, cited that SMNI had committed infraction of Sections 4, 10, 11, and 12 of Republic Act No. 11422, which granted in 2019 the renewal of Swarasag franchise for another 25 years. So ito, yung House, sinasabi ni Suplico na walang ginawang hearing para sa amin sa buong SMNI franchise, kundi inadapt na lang, they took hook, line, and sinker. Yung ginawang hearing ng lower house nila Representative Gas Tambunting. Kumbaga, yung desisyon ng NTC ay nagmula doon. O kayo, mga kababayan, kapalagay ninyo, may na-violate ba ang NTC for not properly giving them a proper hearing? Yung mismong NTC, kasi pagkakaintindi ko dito, ang sinasabi ng lawyer na si Attorney Suplico, dapat nagsagawa ng sariling hearing ang NTC at ang SMNI o yung Swarasag. Pero hindi. They took the bait, parang ganun Kinuha na lang yung desisyon, yung mungkahi ng nila Tambunting at sinuspindido sila, without proper due process. Kayo, mga kababayan, masasabi nyo dyan? Tama ba yung ginawa ng NTC? Kasi sa ng NTC, based on their pag-aaral, they decided para lang po hindi na makakaroon pa ng more damage itong SMNI, propagating false information and whatever damages it will cost the public. Ngayon, mga kababayan, itong ng pag-iingay ng SMNI through their lawyers, okay po yan kasi they have to protect, they have to defend yung sa SMNI. Karapatan ng SMNI to defend themselves. Wala tayong magagawa diyan. That's the due process, Yan ang accorded sa kanila ng Constitution. Everybody has the right to defend itself. Di po ba? Ngayon, ang tatanungin natin, itong mga mambabatas na nagbibigay ng kanilang mga opinion na kung saan pumapanig sila dito sa SMNI. Na sinasabing hindi nabigyan ng due process, tulad ni Amy na natatakot ba kayo sa SMNI, na i-vlog na po natin yan, panoorin nyo. Pero ngayon, meron pa yan, dumagdag pa yan. Meron pa. Nagsalita pa ulit si Robin Padilla. Aside dun sa sinasabi niyang quote sa La Solidaridad, dito po sa ulat ng Inquirer, Robin Padilla, SMNI suspension, baseless, lacks due process. Ini-echo niya yung the same sentiment ng mga lawyers ng SMNI. Yung mga lawyers, may karapatan silang magsalita ng ganun. Dahil sila ang mga abogado ng yung aggrieved party ng dependent. Pero ang tanong,
Itong si Robin Padilla na magsasalita ng ganito na kung saan makikita mo ang pagkiling niya sa SMNI, no, that was been accused and find out of so many violations on the provisions of their contract that was awarded to them. Pero tingnan mo ang sinasabi niya. Ito ba ay isang senador para sa SMNI lamang o para senador na para sa buong Pilipinas? Diba? Bakit ka nakikialam dyan? Ano ang interest mo sa SMNI? Diba? Dahil ba kay Kiboloy may tie-up ka? Di bias ka na. May pagkiling ka na. Dapat ang senador, ang inaasikaso nyo ay ang paggawa ng batas. Hindi ng iisang ganito. Meron bang kahihinatnan ang taong bayan dyan sa pagdepensa mo sa SMNI? Bayaan mo na lang yung mga lawyer nila dyan. Diba? Ito sabi niya, Another senator stepped in to defend the beleaguered Sunshine Media Network Incorporated. On Friday, Senator Robin Padilla, Islam talaga, the National Telecommunications Commission On Friday, Senator Padilla slammed the National Telecommunications Commission for supposedly skirting due process in ordering the suspension of SMNI for 30 days. The chairman of the Senate Committee on Public Information and Mass Media said he would file a resolution on that issue when Congress resumes work in January. Tingnan nyo yan. May resolution siyang gagawin, just to defend the SMNI. Di po ba? Quote, the NTC, in its show cause and suspension order, failed to indicate the need to suspend the operation of the SMNI. Much more express how this is necessary to avoid serious and irreparable damage or inconvenience to the public or to private interests. Ayun po yun daw yung sasabihin niya sa kanyang resolution na ipafile. In suspending the network operation, NTC said they took cognizance of the House of Representatives resolution urging them to stop the operation of SMNI for violating its legislative franchise. Ito naman ang sabi ni Padilla. In the absence of proof of serious and irreparable damage or inconvenience to the public or private interest that may be caused by SMNI's continued operation, the general rule shall apply wherein the NTC shall have the power upon proper notice and hearing to issue a suspension order pursuant to the Public Services Act. According to the senator, there is a provision in the law that states that the NTC may suspend for up to 30 days to avoid serious and irreparable damage or inconvenience to the public or to the public interest. So ito daw po ang sinasabi niya, dapat bago naglabas ng suspensyon ang NTC sa SMNI, dapat nagkaroon ng due process na mag-hearing muna kasi ayon daw po yung nakalagay sa Constitution, no? Oo nga, karapatan nila, no? May power sila na mag-hand down ng mga penalties or suspension, dapat may hearing muna. Okay, granting. Tama yung mga sinasabi ninyo. Pero, dapat, alamin nyo rin yung pinanggagalingan ng NTC. Di po ba, mga kababayan? Yung sinasabi ng lawyer na ginamit nga nila yung House Resolution 189 through House Resolution 1499, why not? Diba? That because SMNI, no, is damage goods which causes damage to the public. Di po ba? Kaya ang ginawa ng NTC, inadapt na nila yung resolution because they are being urged. Minumungkahi na ng House of Representatives through several hearings na ginawa. Di po ba? Nandun naman ang SMNI, ang Swarasag. Pinakita sa kanila yung mga violations. Do you think na itong kung gagawa pa ng hearing ang NTC, it will come out a different one? Na yung mga mababago, yung mga violations? I don't think so. Di ba? Sa akin lang opinion yon mga kababayan, pero kung due process ang pag-uusapan o dapat nag-due process ang NTC. Pero gagawa mo pa ng resolution?
Gagawa ka pa ng ano yan, ipahihiring mo, patatawag mo ang NTC. Ay, marami pang dapat gawa ng batas. Hindi lang para sa SMNI. Di po ba, mga kababayan? Makikita mo talaga na kung sino yung para talaga sa bayan at para sa iisang grupo o tao lamang. Ganyan po si Robin. Ayan po ay itinalaga dyan para lang sa iisang grupo. Hindi po yan para sa bayan. No? Kita nyo yung mga batas niya, wala namang kwenta. Di po ba? Ito pa sabi niya, dagdag natin ito. He also cited a 2008 Supreme Court decision stating that administrative proceedings are not exempt from basic and fundamental procedural principles such as the right to due process in investigations and hearings. The baseless issuance of a 30-day suspension order is a transgression of SMNI's right to due process which will result in a serious and irreparable damage to it and its employees no less. O, tingnan mo nga naman, no? Ang galing, ano? Di po ba? In defending SMNI, ha? O, kita nyo na. Padilla claimed that the network has been instrumental in helping the government fight terrorism through its program that seeks to educate the public against communist propaganda and recruitment strategy. Di ba? Ayun po ba? E di sana wala ng teroristang grupong MPA. Wala na rin yung sinasabi nyong Makabayan Black sa ating Kongreso. Nandiyan pa sila Pero ito lang talaga, makikita mo, talagang defender sila ni Quiboloy. Defender sila ni Duterte. Sana, gawin nyo. At sa tanong mga kababayan, time to time, ang Supreme Court, nagdi-decide yan through the merits of the case. Dito pa, iba-iba, sabi nga nila, nadinig ko, minsan, nagdidesisyon din, hindi pabago-bago rin ang desisyon ng Supreme Court based on the merits of the case. Yung nakikita nila kasi nagbabago ang mga circumstances. Sa aking opinion, mga kababayan, kung magalit na kayo, kung magalit kayo, tama lang tong ginawa ng NTC. They adopted the resolution of the House 189 kasi through the series of hearings. Sa palagay nyo, yung maghihiring na naman sila, maiiba ang line of questioning, maiiba ang findings. Sa aking pong opinion ko lang po ito. Hindi po. Di po ba? If they will, kung yun ang paraan, kung yun ang dahilan nila na due process o NTC, ilip nyo yung suspension order. Ilip nyo. Tapos, itawagin nyo sila sa hearing para at least wala silang inangaw-ngaw that you violated their due process. Ganon. Di ba? Kung ano yan, ilip. Wala namang problema. Gawin lang ng NTC, sabi niya, okay, we're lifting it para hindi na kayo magngangaw-ngaw dyan. Hindi na magngaw-ngaw si Amy, hindi na magngaw-ngaw si Robin na mga takot sa SMNI, yung alalahanin nyo ang La Solidaridad, magpapail ako ng resolution. Ako, Diyos me, yung makikita mo talaga. Ang mga kababayan, alam nyo na kung sino talaga ang mga mambabatas na hindi para sa bayan, para lang protektahan yung kanilang mga amo. Di po ba? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.